Batiin po natin ang ating katabi ng magandang umaga. Ayan, magandang umaga, good morning po sa ating lahat. At natutuwa po akong muli na humarap sa inyo bilang worship leader ngayong umagang ito. And for me, as hindi lang worship leader but also as praise and worship team coordinator, nagagalak ako na may makasama mga bagong umaawit at tumutugtog. So kasama po natin si Jonas at si Dal ngayong umaga. So, sige po, para simulan ng umagang ito, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ipigit po natin ang ating mga mata at lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Lord God, salamat po sa araw na ito. Salamat sa isa na namang umaga na ginising niyo kami. Hinayaan niyo kaming mabuhay, Lord God. Hinayaan niyo kaming dumating dito sa church at pwede kaming manambahan. Pwede kaming humarap sa inyo, Lord God. At pwede namin itong gawin kasama ng aming mga kapatid, ng aming mga kapamilya dito sa Lord of Life Christian Fellowship. Thank you, Father, kasi alam namin na kasama namin kayo ngayong umagang ito, pati na rin sa mga darating pang araw. And I pray, Lord, that as we worship you today, as we sing praises to you, Father, naway maluwalhati kayo at matuwa kayo sa aming mga handog at maging totoo, Lord God, ang lahat ng aming mga aawitin, ipapanalangin, bibigkasin, at naway marinig niyo ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat dahil pwede namin itong gawin. Salamat sa pribilegyo ng pagiging anak ninyo. At para sa inyo namin, ibinibigay ang lahat. Salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat. Meron tayong babasahing verse. Sa awit 95:2, sama-sama po nating basahin ito. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sa English po, basahin din natin Psalm 95:2. Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. So naway tayo ay tunay na magalak sa paglapit natin sa Kanya. Kaya po ba natin gawin yun? Amen. Awitan po natin siya. My
tayong lumapit ng sabay-sabay sa ating Panginoon. At pwede natin itong gawin sa pamamagitan ng isang group prayer. Pero bago po tayo maggrupo-grupo, babasahin ko po ang ating mga prayer items. Praises po, patuloy ang probisyon ng ating Panginoon at ang kanyang pagpapalang spiritual para sa ating iglesia. At patuloy rin natin ipadalangin ang mga sumusunod. Gabay po para sa ating council members, karunungan para sa ating preaching pool. Magkakaroon po ng council pre-evaluation and planning with ministry coordinators next week at ipanalangin po natin yun. Meron po tayong mga bagong miyembro na sumali at binaptize. Nauna ako. Anyway. Pero ano po, yung bago pong miyembro sa na sumali sa praise and worship team at dun sa mga bago namin kasama ay naway mas magpatuloy pa sila sa pagsilbi sa ating Panginoon. Meron, pagpatuloy din po natin ang gabay para sa ating discipleship and evangelism ministry. At ito po yung sinasabi ko kanina, marami po tayong mga bagong miyembro na nabaptismohan. So ipag-pray po natin na sana sila ay kabilang sa mga discipleship groups pati po sa mga ministries. Pag-pray din po natin ang provision para sa mga estudyante sa nalalapit na pasukan. At magkakaroon din po ng CPT Annual Planning and Evaluation this coming September 15 to 16. So pag-pray rin po natin si Rachel, mawawala po siya ng isang taon para mag-aral sa Indonesia. So gabay po at security para sa kanya. Pag-pray rin po natin ang ating bansa. Naway proteksyonan tayo ng ating Panginoon mula sa mga kalamidad. Sana ay walang bagyo at sana ay magkaroon ng sapat na ulan. Naway umangat din ang ating ekonomiya at lumago ang agrikultura para magkaroon tayo ng sapat na supply ng mga pagkain at pangunahing bilihin. Pag-pray rin po natin ang gabay at sa mga namumuno sa ating bansa at sana sila ay mamuno ng matuwid. Naway magkaroon tayo ng maayos na solusyon at pagresolba sa mga problema sa West Philippine Sea. At naway maghari ang ating Panginoon sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. At sana ay mas marami pang makakilala sa Kanya. So pwede po natin lahat ng ito ipanalangin. Magrupo-grupo tayo ng tig-3 or tig-4 at pwede po natin ipanalangin ang mga bagay na ito. Pati na rin po ang ating mga personal concerns. Magrupo-grupo po tayo. Okay.
po na tunay po na nakakapanggaan ng loob pag nabibigay natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga concerns, lahat ng ating mga papuri, at maluwag sa loob na pwede tayong lumapit sa isang Panginoon na nakikinig, na nagmamahal, na may pake sa atin, sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip, sa ating mga iniiyak sa Kanya. Tunay na wala siyang katulad at malaking pribilehiyo na meron tayo na lumapit sa Kanya. So patuloy natin siyang awitan. Mawid po tayo. Tumayo po tayong lahat. At patuloy natin i-declare ang kabutihan, ang kadakilaan, ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sa dilim ng
Natangi ang karangalan, Panginoon. You are so great, Father, and we are so blessed na pwede namin kayong lapitan, pwede namin kayong kausapin, pwede namin kayong iyakan, pwede namin i-claim, Lord God, na ganito kang klaseng Panginoon na naghahari sa aming mga buhay at totoo ka sa bawat isa sa amin. And Lord God, as we experience you, Father, may other people see you in us, through us, sa mga buhay namin, sa salita namin, sa pagkilos namin, sa kung paano kami magmahal, Panginoon. Turuan niyo kami, Lord God, at sa aming pakikinig ng inyong mensahe, Lord, naway maging mas klaro sa amin kung sino kayo, kung gaano kayo kadakila, at kung ano yung gusto niyong ipagawa sa amin, Panginoon. Kung ano yung gusto niyong sabihin, gusto niyong iparating. Gamitin niyo, Lord God, si Kuya Ken. Hayaan niyo, Lord God, na ang lahat ng i-prepare niya ay maintindihan namin, Panginoon. Huwag niyo siyang hayaang ma-distract sa kahit anong bagay. And I pray, Lord God, na kayo ang marinig namin sa pamamagitan niya. So, Lord God, guide us today and bless us, Father, with your word. And we are ready and prepared to listen to you. So, thank you, Lord God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Sige po, maaari po tayong maupo. Tatawagin ko po si Kuya Ken para sa ating mensahe. Masok na yan. Isang taon na to bago maulit na. Thank you. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako, pagpasensyahan nyo na po yung boses ko. Medyo ngongo ako ngayon, no? Medyo ngongo. po ngayon. Pero mabuti pa rin na Panginoon. Actually, akala ko hindi na makakapag-preach eh. Kasi grabe yung ubo ko nung... Detext ko na sana si Tito Ando eh. Tito Ando, pwede ka ba mag-emergency preaching for today? Pero mabuti pa rin ng Panginoon at nandito po ako sa inyong harapan para makapaglingkod sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. To be honest, mukhang okay na yung worship. Hindi ko na nga kailangan mag-preach eh. Okay, sapat na. Pero malinaw pa rin ang mandato ng Panginoon, ang salita niya ay dapat nating mapakinggan ngayong umaga. At salamat sa Panginoon, narito po kayo. Sabihin niyo sa katabi niyo na may sasabihin ng Panginoon sa iyo ngayong araw na to. Ayan. At pagkatapos po niyan, pasalamatan niyo rin at nandito siya ngayong umagang ito. At praise God at medyo maaraw-araw po, no? Akala ko uulan din. Medyo makulimlim, pero mabuti pa rin ang Panginoon. At alam ko namang walang pipigil sa atin para dumalo sa ating panambahan sapagkat ang pinakamahalaga, hindi lamang sa araw nito, kundi sa pang-araw-araw nating buhay ay ang Panginoon. Amen po ba? Ayan, sige po. Dahil yaman din lamang na magpapasokan na, no, mag-usapan natin yung edukasyon. I think yung topic na to tinapat sa akin kasi teacher ako. Okay, so natatawa na nga lang kasi of all topics, bakit pan teacher talaga yung sa akin. So malamang naman may purpose talaga ang Lord. Pero malapit na pong pasukan. At actually marami pong mga concerns pa patungkol sa pasukan, hindi po ba? Nandyan yung nauulinigan natin yung paglilipat muli ng pasukan sa June. Okay, di ba nilipat na natin dati from June to March, tapos nag-start tayo ng August to May. Pero gusto na namang ilipat dahil nainitan, mainit daw. Kaya, well, totoo naman, pero mahirap din yan, ano? At isa pa sa mga latest, no, sa education natin sa Pilipinas ay yung ni-launch ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte na matatag curriculum. Okay, narinig niyo na po ba yan? Yung matatag curriculum, ang gusto niyang mangyari ay
Basically, bawasan yung dami ng mga subjects at i-combine sila together, no? Sabi ko, may trabaho pa ba ako? Buti na lang makabansa tayo. Okay, so yung pa rin yung aking ituturo kung sakali. At syempre, hindi naman po nawawala, no, yung mga issues patungkol sa pasukan. Next week, pasukan na po. Excited na kaya yung mga bata? O mas excited na yung mga magulang? Nawawala yung mga bata sa bahay. Para tumahitahimik naman ng konti ang kanilang buhay. Pero, isa sa mga pinapush forward ng matatag curriculum ay yung subject na GMRC. Kaya, naalala ko, noong grade 6 ako may GMRC. Tapos yung teacher ko, napakabagsik. Talagang nakakatakot, nangungurot pa yun. Pwede pa nung panahon na yun. Pero ngayon, bawal na yun. Pero talagang napakalupit nun, nung teacher ko na yun. Pag nagkamali ka, tayo. Okay, pag talagang hindi niya nagustuhan yung sagot mo, labas. Pero GMRC yung tinuturo, no? Good manners and right conduct. No? Okay, good manners and right conduct. At sa palagay ko, no, may matinding pangangailangan nga para dito. Pero sa totoo lang po, no, bilang isang teacher, hindi naman po nawala ang pagtuturo nito. Meron pa rin tayong edukasyong pagpapahalaga o pagpapakatao, no? Yan po yung equivalent ng GMRC. May values education pa rin po tayo. Pero yaman nila ang pinag-uusapan natin yung edukasyong pagpapakatao, no? Okay, ang ating pong teksto ngayong umaga, kung nariyan po kayo, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Titus chapter 2 verses 1 to 15, medyo mahaba, buong chapter. Pero huwag kayo po mag-alala, hindi ko naman tatagalan. Sabi nila pag ang preacher daw naka-short sleeve, maiksi yung sermon. Pag long sleeve, mahaba ang sermon. Ang problema, doble. Doble yung suot ko. So, okay, hindi naman. Susubukan natin na matapos naman na on time. Pero dalawang katotohanan lang naman po ang ating pagbubulay-bulayin. The what and how of teaching Christian living. Di ba parang napakadali? May curriculum nga tayo eh. Sa DepEd, may curriculum tayo ng values education. Parang madali naman yata yan, no? May nakita na ako mga libro, no, for both private and public schools. Nakalagay doon, Christian living. Ayan, di ba? Ang ganda, no? Parang napaka-ideal. Ang ganda, no? Okay, tayo bilang mga mananampalataya, parang gusto natin to, no? Na makuha. Pero, tingnan po natin, ano yung what and how? Dalawa lang naman po. The what of teaching Christian living, dalawang bagay po ang ating titingnan, sound doctrine, and what is good. Sa pangalawa po, the how, o kung paano, yung una, ano. Okay, ngayon ay paano. First is living by example, and then, mas lalalim pa tayo, living by faith. At sige po, inaanyahan ko po na tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon. Alternate na lang po tayo. Mauna po ako, tapos kayong lahat. Tapos ako ulit, tapos kayong lahat. Okay po ba yung instruction? Malinaw po ba? Sige po. Titus 2, okay, verses 1 to 15. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good. To be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Show yourselves in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, bondservants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people.
waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Declare these things, exhort and rebuke with all authority, let no one disregard you. Thanks be to God for the reading of His Word. Maaari na po tayo makaupo. At samahan niyo po ako sa panandaliang panalangin. Panginoon, salamat dahil mabuti ka po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil dinala mo po kami sa lugar na ito upang sama-sama magpuri, manalangin at higit sa lahat, Panginoon, ay makinig ng inyong salita. Panginoon, kayo po ang gumabay sa akin sa pagbabahagi ng inyong salita. Make me your mouthpiece, O God. At kung meron pong mga bagay na aking sasambitin na hindi po nanggagaling sa inyo, kayo po ang magwaksi nito. At Panginoon, buksan niyo po ang puso't isipan na naming lahat, Panginoon, sa inyong salita. Natanggapin namin ito ng buo at ipamuhay po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, kayo po ang magpira-piraso ng tinapay ng buhay at pakainin po ang bawat isa sa amin. Ito po dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, at least meron po tayong background kung ano yung ating teksto, yung buong chapter po, pero hindi naman natin gagamitin lahat ng mga talata, pero bigyan ko po ng konting context. Maiksi lang naman po yung aklat o sulat para kay Titus. Tandaan po natin to, 3 chapters lamang po to. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para kay Titus. Para bigyan lang po tayo ng background. Kasi minsan po, ayaw natin, nagja-jump tayo into conclusions with regards sa interpretation po ng scriptures. So, bigyan ko na kayo ng konting background. Letter of the Apostle Paul to Titus. Kung sino si Titus, isa po siyang Griego. Unlike po yung mga other companions ni Apostle Pablo or ni Apostle Paul, siya ay quote-unquote foreigner. Okay? Pero, mahalaga po ang papel na kanyang gagampanan dahil madalas po siyang kasama ni Apostol Pablo sa kanyang mga missionary journeys. At may specific instructions sa kanya, especially nung siya ay i-assign para sa island o sa church in Crete. So, kung titingnan niyo po, napakahalaga po ng Crete. Sa totoo lang, namimiss ko na tuloy magturo ng world history. Hindi ko na ito tinuturo. Ito po yung Greece, okay, sa Europa. Ito po yung Turkey, nakikita niyo yung Asia Minor. Yung Crete po, dyan po yung unang sibilisasyon, okay, sa Greece nang galing. Okay, so, mahalaga po yung posisyon niya. Kung makikita niyo po yung isla, So, port city po siya, island, isla, at kaya niya pong puntahan yung iba't ibang lugar sa Greece. So, napakahalaga po ng location. Very, very metropolitan po ng Crete sapagkat dahil trade city siya, marami pong dumadaong doon at maraming iba-ibang tao ang nagpupunta sa Crete. At dahil po doon, very, very ideal po na magtayo po ng iglesia doon. At ganun nga po ang ginawa ni Apostol Pablo. Pero ibinibili niya ito ngayon kay Titus. Kaya nga po itong sulat na to, itong liham na to para kay Titus ay instruction. Okay, it's a letter of instruction. Okay, for the purpose of organizing. Kailangan i-organize yung church, okay, at pangalagaan. At ang main na theme po ng church nakalagay po dito, okay, the inseparable link between faith and practice. At sa palagay ko, magandang paalala po ito sa atin sapagkat kung titingnan po natin dito, faith and practice, belief and behavior, tandaan po natin, hindi po nagkakahiwala itong mga katotohanan ito. Okay, madalas po kino-compartmentalize natin ang buhay natin. Meron tayong buhay Kristiyano, meron din tayong buhay na hindi Kristiyano. At magkahiwala yun. Pag linggo, banal-banalan tayo. Okay, pag Lunes hanggang Sabado, iba naman po tayo, Ito po yung ina-address, hindi po dapat ganito. Sabi niya, kailangan magkaugnay yun. Our faith and our practice, our belief and behavior. Sapagkat po, maraming false teaching na dumarating. Dahil nga po, isang trading city ang Crete, okay, specifically, kaya marami pong mga ideas na pumapasok dito. At marami pong false teaching ang kailangan pong punan, Last Sunday po, na-mention ni Tito Bong yung false teaching sa Thessalonica, yung maling katuruan patungkol sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya
naging tamad na yung mga tao, ayaw na lang magtrabaho. May similar po, okay, na teaching dito, specifically sa Crete. Dahil kung papansin niyo po, no, if this is Crete po, kung hahanapin niyo po yung Thessalonica, nandiyan din po sa area na yan, actually. Okay, so, para bigyan po, walang po kayo ng konting background dyan. No? So, continuing on po sa tema, inseparable link of faith and practice, belief and behavior, addressing false teaching, okay, yung critique, at yung kahalagahan po ng godly living. In relation po doon sa mga katotohanan na yun. Na ito yung pananampalataya natin, paniniwala natin, dapat hindi yun iba sa ating pamumuhay at behavior, kaya naman ganito dapat mamuhay. Okay? At siyempre po, no, bilang instructional letter, may qualifications for leadership. Okay, kasi si Titus, ito yung qualifications na dapat hanapin para sa mga leaders. Ikaw, bilang isang leader, Titus, dapat meron ka nito. Pero kapag ipapasa mo na ang leadership, okay, dapat meron din sila nito. Ang outline po ng entire book po ay nahati lamang sa 6. Kung makikita nyo po doon, no? Okay, the need for proper leadership. So, unang chapter po yung leadership. Yung problema po ng false teaching. Then, yung contrast. Okay po, to false teachers, yung paano po mamuhay. Then, of course, addressing again the problem and exhortation. Okay, medyo familiar po yung pattern kasi ganito po talaga sumulat ng letter si Apostol Pablo. No? So, always, of course, addressing very specific needs ng churches. So, ang ating po teksto matatagpuan po sa pang-4 na bahagi, Christian living in contrast to the false teachers. Kasi maganda po yan, no, yung contrast, no? Ito yung tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. At ito naman yung pamumuhay ng mga bulaang guro o propeta. Kaya naman po, no, ang ating titingnan ngayong umaga po, no, ay yung binanggit ko po, no, the what and how of teaching. So, ang una po nating titingnan is yung the what of teaching. Okay. At ano nga po ba yung what, no? Okay? O yung ano? Ano ba yung dapat ituro? Okay? Pag magtuturo tayo ng Christian living, una po sa lahat ay ang sound doctrine. Okay? Sound doctrine po, no? Medyo pag pinakinggan po natin yung term na doctrine, no? Parang ang bigat. Parang hindi maganda yung pakiramdam ko din pag naririnig to, oh, doktrina. Okay? Diba? Parang, ano kaya to? Pero, malinaw naman po yan, no, kung ano yung doktrina. So, hayaan nyo po, no, titingnan natin itong mga katotohanan ito. Sabi po sa Titus chapter 2, verse 1, sabi po doon, but as for you, teach what accords with sound doctrine. So, ngayon, sa palagay ko, yung dapat natin i-define muna kung ano yung doctrine. Ano nga ba yung doctrine? Sabi po ni Merriam-Webster, a doctrine is a principle or position or the body of principles in a branch of knowledge or system of belief. Sabi po ng Cambridge Dictionary, a belief or set of beliefs, especially political or religious ones, that are taught and accepted by a particular group. Tanong po, may doktrina po ba tayo sa iglesia? Meron po. May set of beliefs tayo. Meron tayong mga bagay na pinapaniwalaan. Kaya po mahalagang malaman ito, sapagkat dapat po ang doktrina ay tinuturo din sa iba. Okay, kaya naman po sabi po ni Apostol Pablo, okay, kay Titus, teach what accords. Kung magtuturo ka, dapat naaayon, hindi lang basta sa doktrina, sa sound doctrine. Tamang doktrina. Okay, so napakaganda po nung term na sound, no? Pero sa ibang reference po, healthy. Healthy doctrine. Okay? Ngayon po, no, baka iniisip niya po, di ba napakadaming branches ng Kristyanismo? Ano nga ba yung pinakatama sa lahat? Nako, nag-aral po ako sa seminary at malaking concern po talaga yan. Sino nga pa talaga yung tama? Naalala ko, nung first day namin sa Theology 1 class, nagbanggaan agad yung dalawang kampo, no? Sabi niya, kami yung mas tama. Okay, ito yung Reform, ito yung mga Pentecostal. Ako yung tahimik lang kasi kakagaling ko lang ng trabaho, pagod ako. Hindi ako makikipag-argue. Pero sabi ng professor ko, sa totoo lang, we should not argue on our doctrine. Only, we can argue with very specific things
but not on essential things. Naintindihan po ba natin yun? Essential things po. Minsan po, no, okay, nitpick, pinag-aawayan ng mga iba-ibang iglesia, yung kakaparanggot na bahagi. Katulad na lang po kung paano dapat mag-worship. Gagamit ba tayo ng drums? May nagsabi sa akin dati, drums are the instrument of the devil. Sabi ko, hala, paano na yan? Instrumento pala ng demonyo, nasa church namin. Paano na yun? Di ba isipin niyo po, no? Maliit na bagay. Na dapat hymns lang yung kakantahin. Yung mga ganyang bagay, no? Maliit na bagay lang yan. Pero kung sa essentials, pag pinag-usapan na yung doktrina at sinabi ng isang iglesia, ay hindi Panginoon si Jesus, ay magkakatalo tayo talaga dyan. Kasi yun napakahalaga nun sa atin, bilang doktrina natin. Na tayo bilang mananampalataya ni Kristo, naniniwala tayo na ang Diyos, okay, Ama ay iba sa Diyos Anak at Espiritu Santo, pero iisa sila, ang Trinity. At ang Panginoong Jesus ay Diyos. Hindi lamang tao. Amen po ba? So, yan po yung sinasabi ko, no? Kaya po binabanggit dito ni Apostol Pablo kay Titus, sound doctrine. Tama. Yung essential. Kung minor lang yan, wag na natin masyadong pag-aksayahan ng panahon. Okay, we can argue another time. Pero yung essential, dapat pare-pareho tayo dyan. Amen po ba? Parang, hello, nandito pa po kayo? O nabibingi lang ako? Okay, sige po. Ngayon, tayo bilang mananampalataya, ano po ba yung basahan natin yan? Di ba, natanong niyo po ba yan? Dito sa Lord of Life, alam natin panapaniwalaan, I believe, marami tayo niyan. I believe. Pero maganda po na, di ko alam, pero practice to ng mga ibang churches, nire-recite nila to every now and then. Itong mga creeds, ito po yung mga fundamental na paniniwala natin. Ito po, example po is the Apostle Creed. Tingnan niyo po, hindi ko na po babasahin lahat, ha? Diba? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son and Lord. Tingnan niyo po, basahin niyo na po, tingnan niyo po. Ito po ay mga bagay na pinapaniwalaan po natin bilang mga mananampalataya ni Kristo. At dahil po naging malaking issue po ang doktrina, okay, talaga sa history po ng Christianity ay marami pong naging arguments. So bukod sa Apostle Creed, meron pang mas updated dito. Yung Nicene Creed, mas mahaba. Dealing on very specific things. Kaya po nabuo ang Creed of Nicaea dahil po may nagki-question sa Godship ni Jesus. May nag-question na ang Panginoong Jesus ay hindi daw Diyos. No? Okay, kini-question yun. Tao lang daw siya. Kaya kinailangan gawin pa ito. No? Para mas klaro po sa atin. Kaya po ang hamon sa atin, familiar po ba tayo sa mga creed nito? O baka ngayon lang po natin nakita ito, no? Hindi ko naman kayo sinisisi kung ngayon yung lang nakita. Pero hindi po ba responsibilidad natin bilang mga tumanggap na sa Panginoong Hesukristo na malaman kung ano pinapaniwalaan natin. Dapat alam natin bakit ito yung pinapaniwalaan natin. Baka pag tinanong kayo ng hindi mananampalataya, ay hindi ko lang sure. Pwede pakitanong na lang kay pastor. Pag parang hindi ko yan alam eh. Pwede tanungin na lang natin tong isa nating yung nag-preach kanina. Siya na lang yung tanungin natin, mas alam niya yan. Hindi lamang po dapat ang mga naglilingkod ang may alam nito. Lahat po tayo dapat alam ito. Amen po ba? So ayan po, no? So hamon po sa atin. Alamin po yung Apostles' Creed, Nicene Creed, nakapaloob po dyan lahat ng ating essential na paniniwala bilang Kristiyano. Ito po yung nais ni Apostol Pablo, no? Pero noong panahon po ni Apostol Pablo, hindi pa po ito nagagawa. Hindi pa po nagagawa itong mga creeds na ito. Kaya naman po mahigpit po ang kanyang paalala kay Titus. Siguraduhin mo na kapag magtuturo ka, naayon sa ating paniniwala. Tingnan niyo po, no? Okay, may prinsipyo po sa pagtuturo, lagi po ito naririnig. Simula nung nag-aaral ako pero maging teacher, no? Hanggang sa maging teacher ako, lagi ko po ito naririnig sa mga seminars, webinars.
You cannot teach what you do not have. You cannot teach what you do not have. Hindi po natin maaaring ituro ang isang bagay na wala po tayo. At dyan po, nanggagaling ang false teaching. Pretentious teaching. Kunyari, alam. Pero isang bahagi lamang pala ang alam. At yung ibang bahagi, sarili lang kaalaman. Ito po ang nais na iwasan ni Apostol Pablo na mangyari sa iglesia sa Crete, na magkaroon ng false teaching. Tandaan po natin, no? Tingnan niyo po yung verse, okay, prior po yung passage po natin. Sa Titus chapter 1, verses 10 to 14. Sabi po doon, "For there are many who are insubordinate." Hindi sumusunod, no? Okay, sa mga, okay, nakakatanda, o sa mga taong may kapangyarihan, empty talkers, puro boka lang, no? Deceivers, especially those of the circumcision party. Ito po ay yung mga Hudyo, no? Na patuloy pa rin pinupush na dapat maging Hudyo muna kayo bago kayo maging Kristiyano. Kaya kailangan sundin nyo yung mga prinsipyo ng Judaismo. Sabi po ni Apostol Pablo, "They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain, and they ought not to teach." One of the Cretans, a prophet of their own, said, "Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true. Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in faith, not devoting themselves in Jewish myths and the commands of people who turn away from the truth." So kung iisipin niyo po, no, two-prong po pala yung problema na kinakaharap ng iglesia sa Crete. Merong circumcision party at meron pa yung mga talagang naniniwala sa paniniwala ng mga Cretans. Pareho pong false teaching. Tandaan po natin, ito po ay maigting na paalala sa atin bilang mananampalataya. Kung ituturo po natin ang Kristyanismo, ang ating pananampalataya, dapat alam na alam natin kung ano yung pinapaniwalaan natin. Tandaan niyo po, no, na para po malaman kung totoo po ang pera, ay, sino po may 1,000 dyan? 1,000 peso? Oy, wala. Baka daw kunin ko baka kunin ko Kaya, GCash na lang daw, GCash na para hindi na ano. Pero para po talaga malaman yung totoong pera, ang inaaral po ay yung totoong pera, hindi yung peke. Tinuturo ko pa yan sa economics class ko po before, tinuturo ko pa yan sa mga estudyante. Bukod sa sinisilip-silip nyo po nakikita nyo ba sa bangko, pag tumatanggap sila ng pera, sinisilip-silip nila. Pero pinaka-epektibo sa akin yung pag nagmamantsa, pag yung papel na pera, tas inano mo sa papel, pag kumapit yung kulay, totoo yung pera. May isa pa pong may isa pa pong paraan, susunugin mo nga lang daw yung pera. Okay, pero ayaw naman natin sunugin yung pera natin, di ba? Okay, pag niluloko to. Pero yung bagong 1,000, ayun, iba na yun Iba yung mga yung plastic na yun Iba na yung kung paano yun, yung mga features nun, iba na. Pero yung mga papel na pera, pag kumapit, basta kumapit sa papel, basta i-ano mo lang sa papel, higpit mo lang, at diinan mo lang, tapos i-ano mo, tapos pag kumulay, totoo yung pera. So, paano ko po nalaman yun? Galing sa Bangko Sentral. Sabi nila, hindi namin naaaralin yung peking pera, yung totoong pera. Ganon din po sa ating pananampalataya. Dapat alam na alam natin ang ating pinaniwalaan. Kasi, kapag alam natin yun, saka lang natin maituturo sa iba. Amen po ba? Tandaan po natin, it is a responsibility to know our doctrine, our beliefs. Hindi lamang alamin, kundi ituro sa iba. Dahil po, no, our Christian doctrine lays the foundation for our Christian practice. Kaya po mahalaga yan Hindi lamang sa pagtuturo, kundi sa pamumuhay. Kapag alam po natin kung ano yung pinapaniwalaan natin, ipapamumuhay din po natin yan. Amen po ba? Ay, parang ayaw na nilang, mukhang nag-contemplate sila, mukhang nahirapan sila mag-agree doon
Pero hindi ko po kayo, sinishame doon. Kasi totoo naman, mahirap yun. Mahirap po yun. It's something to just say yes. Hindi po ba? Pero ito po yung hamon ng Panginoon sa atin. Alamin po natin ang ating paniniwala para hindi po tayo malinlang at para maituro natin ito sa iba at maipamuhay natin araw-araw. Ang ikalawang bahagi naman po nung what, o una po sound doctrine. Ang pangalawa po is what is good. Di ba? Gusto po ba niya ng good? Okay, lahat naman po tayo gusto natin na very good tayo, hindi po ba? Sabi po sa Titus chapter 2 verses 2 to 3, At dito po nanggagaling yung kung saan natin to kinuha, Sabi po doon, older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good. So hindi lamang po doktrina o yung paniniwala yung dapat natin maituro, kundi yung mga bagay na mabuti. Dito po nagkakaiba yung tinatawag nating high theology and practical theology. Minsan po, madalas po, nasa taas po tayo, yung high theology po kasi, is puro abstract concepts. Conceptual. Lahat, pang ideas. At hindi naman po yun masama. Kailangan po talaga natin yun. Pero, madalas, nagkukulang tayo sa praktikal. Alam nga natin dito. Pero hindi naman natin ipinapamuhay. Kaya nga po sabi dito, teach. Okay, they are to teach what is good. Hamon po to sa mga nakakatanda. Older men, older women. Pero hindi naman po nakakaligtas yung mga bata sapagkat magiging matanda din tayo. Kunyari, bata pa ako. Hindi po ba? Ganon din naman yung commandment Magpapatuloy din siya. We also have to teach what is good. Dahil kung titingnan niyo po lahat ng yung Nicene Creed, Apostles' Creed, yun yung paniniwala natin. Pero hindi naman niya kaya sagutin lahat ng tanong natin patungkol sa buhay. Hindi po ba? Paano na yung stand natin sa mga LGBTQ? Ano sinasabi ng Biblia? So practical tayo. Hindi po ba? Okay, dapat dun tayo sa practical kasi yung mga hindi naman directly sinasagot ng salita ng Panginoon. Pero titingnan natin yung mga prinsipyo sa Biblia at i-apply natin sa practical na buhay. Yung what is good. Kaya po dito, ano po yung mga examples na binigay? To be sober-minded. To be dignified. Di ba? Mga mabuting bagay naman to be self-controlled. Ako, pag nagdadrive ako, kailangan ko yan. Wala naman sinabi sa Bible, pag nagdadrive ka, kailangan ganito ka. Hindi ba? So, practical. What is good? What is good if you're driving? Self-control. Sound in faith. In love. And in steadfastness. Reverent in behavior. Not slanderers. Hindi mga marites. Hindi ba? Very practical. Or slaves to much wine. Mga naglalasing. Pag inisip po natin itong mga to, ito po ay nakaturo more hindi sa world of idea sa ating mga paniniwala, kundi sa ating pamumuhay. Di ba may mga bagay naman na mabuti na dapat natin ipasa sa iba? Kunyari, sa Filipino culture, yung pangungupo. Opo. Di ba po? Tama po. Di ba? Kailangan natin ipasa yun kasi mabuti naman yun. Yung pagbibigay galang sa mga nakakatanda. Bihira na yung nagbe-bless, sa mga kabataan. Tama po ba? Magandang bagay yun sa ating kultura. Pwede pa rin yung ituro. So, yun yung paalala ni Apostol Pablo sa atin. Hindi lamang doktrina, kundi yung mga bagay na mabuti. Kaya nga po yung GMRC, sa akin okay to. Why not, Napaka-ideal. Ang sabi po ng DepEd curriculum, GMRC refers to, ito galing to sa batas, refers to certain and particular universally accepted basic social values and etiquette and or proper modes of behavior that convey respect to those whom one interacts. Hindi po ba? So kahit naman pala hindi
blatantly nakalagay sa Biblia, pwede ituro ito. Kasi ito'y mabuti. Sabi rin po, hindi nakaligtas yung mga medyo bata-bata, no? Sabi sa Titus chapter 2, verse 6, likewise, urge the younger men to be self-controlled. Mas maininitin pala ng ulo ng mga medyo younger, no? Kaya, sa 7 and 8 naman, show yourself in all respects to be model of good works. And in your teaching, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned. Sa verses 9 and 10, para sa mga bond servants, to be submissive to their masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God, our Savior. In short po, sa isip, sa salita, at sa gawa. Pwede po nating ituro yun sa ating mga kapatid sa Panginoon. So, short reflection lang po, no? Tanong po is, and gusto ko po na pagbulay-bulayan niyo po talaga ito, naglalaan po ba tayo ng panahon upang mag-aral ng salita ng Diyos? Hindi lang basta nagde-devotion, talagang aral. At mga doktrinang ating pinapaniwalaan, kung hindi po ay ano po ang pumipigil sa atin. Pangalawa po, ang mga pinapahalagahan po ba natin ay mga bagay na mabuti? I hope makapagbigay po kayo ng halimbawa sa inyong isipan, ano, ng mga bagay na pinapahalagan po natin. Ito po ay ba ay mga mabubuting bagay o hindi ito mabuting mga bagay? Pangatlo po, itinuturo po ba natin ang mga ito sa mga mas nakakabata sa atin sa pananampalataya? So, hindi po natin pinag-uusapan dito yung edad. Kundi, kung nakakita tayo ng mas bago sa atin sa pananampalataya, itinuturo ba natin ito sa kanila? Tandaan po natin ang mahalagang prinsipyong ito. We can never teach what we do not have. Dumako na po tayo sa pangalawa. Okay, tapos na po tayo sa what. Naalala niyo po ba ano yung what? Okay, the what of teaching Christian living, sound doctrine, and what is good. Pangalawa po is the how of teaching Christian living. Una po is living by example. Sabi po ng Titus, okay, chapter 2, verses 7 to 8, show yourself in all respect to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Alam niyo po, ang hirap-hirap magturo sa eskwelahan sa BGC. Kasi lahat ng estudyante ko, maporma. Okay, nung dati sa Grace, nasa Grace pa ako, yung lugar, siguro depende talaga sa lugar, no? Yung mga estudyante ko, hindi naman masyadong, maporma. Pero pagdating ko sa BGC, kailangan yung forma mo pang BGC din. Sabi ba? Parang pag nagsusuot ako ng t-shirt dito, parang, ano lang ako dito, ha? Sino ba ako dito, no? Parang, okay, tinitingnan lahat ng estudyante, lahat, sapatos, okay, damit mo, okay, yung kulay ng kulay ng pantalon mo, yung relo mo, para sila nagmo-model lagi, no? Pero tayo po ba, I think hindi naman tayo nauhuli sa ganyan, hindi po ba? Sino dito mahilig mag-Shopee? Umamin na po kayo, di ko naman kayo paparusahan o ano. Sino mahilig mag-Shopee dito, mag-Lazada? Sino yung dahil malapit na yung September 9, may nasa cart na, naka-ready na. Ready na alam mo yung pipindutin na lang. Pagdating ng September 8, 11:59, naka-ready na, pipindutin na lang. Okay, bakit po? Kasi nabubuhay po tayo sa isang mundo ng consumerism. Hindi po ba kailangan ganito yung damit mo, ganito yung sapatos mo, ganito yung gamit mo, hindi po ba? Mas madalas model po tayo ng mga damit kaysa sa model ng mabuting asal. Hindi po ba? Tama po ba?
Kahit medyo masakit pakinggan, mas nagmo-model tayo ng damit o ng gamit kaysa sa mabuting asal. Tama po ba? Kaya pag may nagtatanong sa akin, o di ba model ka ng mabuting asal? Okay, sana po ganun po talaga. Ideally, yun po dapat yung minomodel natin. Pero yun po yung ginamit na term ni Apostle Pablo. To be a model of what? Good works. At very, very specific po si Apostle Pablo. Sabi niya po doon, una, of integrity. Yung firm tayo sa ating pinapaniwalaan. Morally, pag mali, mali yan. Okay, dignity. Nire-respeto tayo, kapita-pitagan tayo pag nasa harap tayo ng ibang tao. End of sound speech. At sino po yung magbe-benefit sa teaching na to? Kung tayo tinuturo natin to? Kung pinapamuhay natin ito, kasi ito yung paano pareho. Both believers and unbelievers. Isipin nyo kung nakikita kayo ng mga kaopisina nyo na meron kayong integrity, hindi kayo nagpapalagay. O kaya, pag pumapasok kayo, maayos lagi yung damit nyo, dignified kayo, kahit na wala naman kayong pera na din, pero maayos pa rin, no? O kaya maayos, sumusunod. Tapos magaganda yung naririnig nila ng pananalita natin, magtatanong talaga sila, anong meron dito sa tao ito? Kaya ang nagbe-benefit po hindi lang mananampalataya na, okay, ito ganito yung kapatid ko, kaya niyang gawin. Ako din, kaya ko din niyang gawin sa tulong ng Panginoon. Naalala ko po, example lang po, meron sa school naming policy, bawal kumain at uminom sa loob ng classroom. Kasi ayaw talaga nila ng ipis, Okay, kasi 'di ba pag kumakain sa isang sa room, iniipis o nilalanggam, Bawal. Ako mahigpit, ako yung police. Ako yung police ng senior high school sa amin. So maliit naman yung department namin. So lagi ako nagpapatrol diyan, lagi pumapasok na classroom, pag break, ganyan. Sinisilip ko yung mga estudyante kung anong ginagawa nila. So isang araw, may isang estudyante, sabi ko, umiinom ka na naman ng shake dito sa loob ng classroom. Kasi laki ng shake, kita-kita ko, umiinom talaga ng shake Sabi niya, "Sir, but you drink your tea in the classroom." Sabi ko, para ako nabuhusan ng malamig na tubig, sabi ko, binara ako ng estudyante ko Okay, ano kayong gagawin ko dito? Sumagot ako, ang sagot ko ay, sabi ko, sorry if I did not follow. But it does not mean that you should not follow. So bumalik sa kanya, labas siya ng classroom, doon niya inubos yung shake niya. Pero kung iisipin po natin, di ba, ang sakit kaya ma-call out, di ba, na ikaw nga hindi mo ginagawa ako, di ba, ako tuwing umaga yan, meron akong tsaa. Okay, dadali ko na sa classroom, mag-homeroom ako, iniinom ko na yung tsaa ko, napapato ko doon, tapos, sige. Diba? Tapos, sasabihan ako ng estudyante, ikaw nga sir So, hindi ako naging mabuting halimbawa sa pagsunod. Kaya, buod po doon, nung high school ako, naalala ko, meron akong nung high school ako, medyo palamura ako Kasi parang usong-uso yata yung palutungan ng mura nung panahon na yun, so talaga nagmumura kami sa school. Tapos one time, meron akong classmate, sabi niya sa akin, sabi niya, "Uy, di ba Christian ka? Bakit nagmumura ka?" Nabuhusan na naman ako ng malamig na tubig. So parang, oo nga alam ng lahat, alam ng buong batch ko na Christian ako, di ba? Tapos, alam mo yun, simpleng bagay. Hindi masyadong simple, pero di ba? Pananalita. Na-call out ako. Dito po sa mga masasamang halimbawa ko, makikita natin, yung kahalagahan kung bakit dapat natin ipamuhay ng tama ang ating mga pinapaniwalaan. Amen po ba? Nako, sabi ko sa inyo, marami akong ganyang example. Yung mga bumabalik lang sa akin, parang bumabanda, parang boomerang. Ay, kunyari, yung no ID. Tapos ako pala yung walang ID. Sabi ko, patay tayo dyan. Mga simpleng bagay, Simpleng rules,
inoobserbahan po tayo. Tandaan po natin yun. Tayo po bilang mga mananampalataya ni Kristo, tinitingnan po tayo ng lahat. Sabi ko sa inyo, lahat. Bawat salitang sinasabi mo rin, pinapakinggan ng lahat. Kaya dapat po tayo mamuhay by example. Mabuting example. Pangalawa po is living by faith. At I think ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Ilang beses ko po na narinig sa isang sa IDC, no? Okay, or sa ibang preaching po, no? That the Christian life is not a hard life. Hindi naman mahirap ang pamumuhay na bilang isang Kristiyano. Imposible. Okay, it's an impossible life. Kaya nga po, we are to live by faith and not by sight. We walk, sabi nga po ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians, we walk by faith, not by sight. We live by faith, not by sight. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, no, kay Titus, sa verses 11 to 14, sabi niya po dito, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people." So ito po'y paalala ng doktrina. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at nagdala ng kaligtasan para sa lahat. Verse 12, "Training us to renounce godliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age." Dito pa lang po makikita na natin yung katotohanan na hindi po natin kaya na ipamuhay ang Kristiyanong buhay kung hindi sa tulong ng Panginoon. Siya ang nagtitrain sa atin. He makes us live out a self-controlled, upright, and godly life by training us every day. Hindi naman po ito instantaneous na gano'n na po tayo agad. Verse 13 po, waiting for our blessed hope. No? Okay, ito po yung pamumuhay ng by faith, no? The appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. We await God's arrival again on His second coming. So, doktrina na naman. Who gave Himself for us, and babalik na naman tayo ni Apostle Pablo, no, sa ating present time, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness, to purify for Himself a people for His own possession, who are zealous for good works. Now, makikita niyo po yung pabalik-balik, no? Okay, doctrine, practical. Pero lahat, to sum it up, pag tinignan niyo po, ito po yung summary sa baba. Verse 11, salvation, about salvation. Verse 12, about sanctification. Verse 13 is about hope, our hope in Christ. Verse 14, our service. Pero lahat po ito, nakaangkla sa katotohanan na kailangan natin ng Diyos para gawin lahat ito. Ang kaligtasan natin ay gawa ng Panginoon, hindi natin gawa. Pag tayo po ay sinanctify ng Panginoon, hindi rin po natin gawa. Gawa niya rin po sa ating buhay. Ang ating paghihintay sa Kanyang muling pagbabalik, our capacity to do so is from God also. Yung capacity natin and ability to serve others is from God also. Lahat po yun nakaangkla sa Panginoon. Wala po tayong contribution. Tandaan po natin yun. Kaya nga po, the Christian life is an impossible life without God. Sa Kanya lang po tayo dapat umasa. Ngayon, kakabasa ko lang nito kahapon po, no, nung tinatapos ko yung sermon kahapon. So, sabi ko, nagbabasa ako, tapos nakita ko ito. No. Kung hindi niyo po kilala si Shannon Harris, siya po yung asawa ni Joshua Harris. Kung hindi niyo naman kilala si Joshua Harris, siya yung I Kiss Dating Goodbye. Ayan, no? So, siya yung author ng I Kiss Dating Goodbye. Okay, ito yung... May mga libro pa ako ni Joshua Harris, no, hanggang ngayon. At nakita ko lang to, no, nagbabrowse lang ako ng social media, nakita ko lang to na may interview kay Shannon Harris patungkol sa bago niyang libro, no. Ito, The Woman They Wanted, no. Okay, Shattering the Illusion of a Good Christian Wife. And binasa ko lang yung parang summary nung interview. Okay, kasi yung mga tanong ay patungkol sa libro niya, no. Hindi ko pa naman nabasa yung libro. Pero doon sa interview, may mga hints already kung ano yung laman nung libro. At dito po nakita ko yung katotohanan na
maaari pala, no, na mamuhay sa iglesia na tayo ay nagpapanggap lamang. Nagpapanggap na mabuting Kristiyano, sumusunod, pero deep inside, hindi naman natin gusto ang ating ginagawa. Dito po makikita rin natin yung struggle niya, no, dahil dinitiktahan siya ng kanyang asawa, ng church leaders. Ito dapat ang gawin mo, ganito ka dapat, parang mali, masyadong maiksi ata yung pananamit mo, yung ginamit mo salita, mali ata. Sometimes we have that kind of mentality. Tandaan po natin ang iglesia ay hindi priso na kailangan sabihin sa atin lahat ng ating gagawin. Ang iglesia po ay ospital ng mga makasalanan na nagsama-sama at namumuhay lamang ng dahil sa biyaya ng Panginoon. Tama naman po na i-call out natin pag may nakikita tayong maling behavior, pero wag naman po on the tone of self-righteousness. We should be loving while disciplining. At yun po yung binabanggit ni Shannon Harris. No? Sa tagal-tagal, 20 years. Imagine, 20 years siya sa church nila. Ngayon niya lang na ilabas yung kanyang saloobin. Na nakapamuhay siya bilang totoo ngayon kasi wala nang pumipigil sa kanya. Just a disclaimer po, tinalikuran niya na po lahat, pati Kristyanismo. Pero I think kaya po nagiging turn off kaysa maraming tao ang Kristyanismo ay kasi naiisip nila na ganito lagi ang Kristyanismo. Didiktahan lamang kami kung anong dapat namin gawin. Pero ang dapat po talaga nating ibahagi sa kanila ay yung mga turo ng Kristyanismo, ang ating doktrina, kung ano yung mabuti, makikita sa ating pamumuhay, at higit sa lahat, nakikita po na namumuhay tayo by faith. Umaasa lamang sa Diyos araw-araw. Amen po ba? Alam niyo, mahirap po yan sabihin sa iglesia, pero kasi ako din at some point, no? Sa sarili kong buhay, minsan naiisip ko din yun Nagpe-pretend lang ba ako? At laging pinapaalala sa akin ng Diyos, Ken, nabubuhay ka para sa akin at sa pamamagitan ko lamang. Hindi sa sarili mong kakayanan, katalinuhan, sa pamamagitan ko lamang. Only by God's grace to us. Tandaan po natin, yan po ang dapat makita sa atin. Nag-o-overflow ang ating pananampalataya sa Diyos at nakikita na sa Kanya lamang tayo umaasa. Kahit paminsan tayo magkamali, okay lang, tatayo po tayo. At muling babangon at mabubuhay muli na naka-angkla sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Yan po yung kagandahan ng Kristyanismo. We are embraced by God. Reflection lang po, no, bago po tayo magtapos. No? Paano po ba tayo namumuhay? Yan ang magandang tanong. Paano po ba tayo namumuhay? Tayo po ba ay magandang halimbawa ng pamumuhay na may mabuting asal at puno na mabuting gawa? Kung oo, paano? Paano yun sa ating buhay? I-reflect natin. Kung hindi, bakit? Bakit hindi nga pala ganito? Pangalawa po, sa paanong paraan po natin na ipapakita na tayo po ay living by faith. Hindi po ba? Hindi lang talaga by example. But more than that, by faith. Tandaan po natin yung katotohanan na to. The Christian life is an impossible life. It is only possible to us with God's grace. Or by God's grace. Napag-grammar natin ako bigla. By God's grace. Tandaan po natin yun. Napakahalaga po yun. Bilang pagtatapos po, no, hayaan ko pong kayong turuan ng konti about education. So, hindi ko alam kung updated pa to. Siguro mas mayroon na mas bago. Pero nung nag-aaral pa naman ako, ito pa naman yun. Saka sa mga seminars na na-attendan ko, ganito pa rin naman yun. Pansin niyo po, no? Itong pagpipreach ko ngayon, this is like lecturing you. Matatandaan niyo lang 5% na sinasabi ko. 5%
5% lang. Unless nagno-notes kayo, which hindi naman masyado. Yung iba, may audio-visual ako, so nadagdagan, mga 20% siguro yung tingnan nyo, no? Pero tingnan nyo po, no? If we practice by doing, mas matatandaan natin 75%. Diba kung paniniwala natin, ina-apply natin, pinamumuhay natin, mas maaalala natin yun lagi. Pero mas maaalala natin kung hindi lamang natin ipinamumuhay, kundi itinuturo sa iba, teaching others. Kaya nga po, yun yung paalala ni Apostol Pablo kay Titus. Ganito dapat ituro ito. Ipamuhay mo at ituro mo. Mas matatandaan ng mga tao. Practicing by doing, teaching others. Ito po ay isang recap lang. Okay, nasagot na po natin ito. The what and how of teaching Christian living. Okay, sound doctrine, what is good, how of teaching Christian living, living by example, and living by faith. Remember po, we are called to share Christ by teaching others our doctrine and what is good, through living it out in our lives, through faith. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil mabuti ka po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito na iyong pinaalala muli sa amin. Alam ko, Panginoon, na sa palagay ko, alam na namin ang mga bagay na ito, pero maganda pong mapaalalahanan muli na tama nga po, kailangan po namin maalala, malaman kung ano ang mga pinapaniwalaan namin, ang aming doktrina, kung ano yung dapat namin gawin. At salamat po, Panginoon, sa hamon na ipamuhay namin at maging halimbawa sa iba. Pero higit sa lahat, Panginoon, salamat sa paalala na kapag wala ka, wala kami. Tulungan mo po kami bilang mga mananampalataya mo na mamuhay by faith alone. Hindi po umaasa sa ibang tao, hindi umaasa sa kahit anuman, kung anumang galing namin, anumang kayamanan na meron kami, na hindi po kami aasa dun, kundi sa iyo lamang kami aasa araw-araw sa aming pamumuhay. Panginoon, huwag niyo pong hayaan ang mga salita ninyo ay will be put into vain, Lord God, but instead, Lord God, itanim mo po ito sa aming mga puso at tulungan kaming palaguin ito sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Rin. Maraming salamat, Reverend. Bilang parte po ng ating palambahan ay inanda po natin ang ating mga iba po. Tatawagin po si Elizabeth at si Ate para ipaikot ang ating offering. Tumayo po tayong lahat, gamitin po natin ang Lord. Heaven
Ngayong umagang po ito ay meron tayong mga gustong i-recognize na mga mag-moving up at mag-graduate or graduate na this early 2023. Tawagin ko po si Grace para i-facilitate ang presentation. Ayun po, bago po dumating ang bagong pasukan, ngayong taon po mayroong mga nag-graduate o nag-move up from high school and college dito sa Donna Carmen. And para kilalanin po muna natin sila, meron kami hinandang AV. Panoorin po muna natin. Ayun po, pwede ko po bang tawagin yung mga nandito sa Donna Carmen na graduates natin? Si Gao, si Chilene, si Sandara, si Donna, si Chassi. Ayun, wala si Nika. So, pwede sa harap. And, sige, si Sandara wala. Congratulations, and from Lord of Christ, meron kami hinahadong po sa akin na nangyayari natin.
tayo maupo. Ayan, meron po tayo mga ilang announcements bago po matapos ang ating panambahan. This coming Wednesday po, August 30, ay magkakaroon pa rin tayo ng face-to-face na prayer meeting. At si Tita Norma po ang facilitator para po sa araw ngayon. So tayo po ay pwedeng dumalo. At sa darating pong Saturday, September 2, dito po sa Doña Carmen, ay magkakaroon po ng pre-planning workshop ang lahat ng council members, pati ministry coordinators from 9 o'clock a.m. hanggang 5 o'clock p.m. dito po sa church. Sa Sunday naman po, balik 9:30 a.m. po ang ating worship service at ang ating worship leaders po ay sina Aki Habate pati si Grace Galvez. At ang picture po natin nun ay si Tito June Habate sa Proverbs 6:16-19, What God Values. So pag-pray po natin si Grace, yun po ang first time niyang mag-lead sa harapan. Para po sa birthday po ni Aki, pati ni Nadine, this coming August 29. Nandito ba si Nadine? Ay, wala si Nadine. Sa August 30 naman po ay birthday ni Ate Cherry. So pwede na lang natin po silang batiin sa Messenger. Ayan. Meron po ba tayong first-timer ngayon? Parang wala naman po. Sige po, tawagin ko po si Tito Aldo para sa ating meditation. Pinaalala sa atin kanina, no, na hindi pala lang mahirap mamuhay bilang Kristiyano. Ang paalala sa atin ni Kuya Ken, imposible na mamuhay bilang Kristiyano. Pero meron tayong Diyos na matatakbuhan, meron tayong Diyos na maaasahan. Mula sa mga salita ni Apostol Jude, no, sa aklat ng Jude, ito po ang sabi niya, Dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. At ito pong blessing na ibinibigay niya sa kanyang mga sinulatan ay maging gabay at blessing din para sa atin. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa panguling awit. Ayun nga po, kung tayo ay namumuhay sa katotohanan ng Panginoon at umaasa sa pag-ibig at grace na binibigay niya, ay tunay na maiaangat natin siya ang ating Panginoon. Let's lift His name up, awitan po natin.